Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4. Quarter 4, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa akdang naratibo, mito. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Nauunawaan ang tekstong naratibo o mito. A. Natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. A. Panandang konteksto kasing kahulugan. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Pangatnig. Pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang at pangatnig na nag-uugnay ng di magkatimbang. At nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangungusap. Nagagamit ang mga angkop na elemento at simbolong kultural sa pagbuo ng tekstong biswal o babala batay sa layon. Mga nilalaman. Akdang naratibo, mito. Mga kaugnay na paksa. A. Wika, magkatimbang at di magkatimbang na hugnayang pangungusap. Tekstong biswal, babala. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Encantadia, pagtukoy sa mga bathala, Diyos, Diyosa ng mitolohiya batay sa paghula sa mga larawan. Narito ang mga pagpipilian. Apolaki, Bathala, Alunsina, Tala, Venus. Unang larawan. Sino siya? Tama, siya si Bathala, pangunahing Diyos ng mga Tagalog. Itinuturing bilang lumikha ng mundo at kataas-taasang Diyos sa paniniwalang panrelihiyon bago dumating ang mga Espanyol. Ikalawang larawan. Sino siya? Tama, si Tala. Diyosa ng bituin sa mitolohiyang Tagalog, kilala bilang anak ni Bathala. Ginagabayan niya ang mga manlalakbay sa gabi. Ikatlong larawan. Sino siya? Tama, siya si Apolaki. Isang Diyos ng araw at digmaan sa mitolohiyang Ilocano. Kinikilala siya bilang isang makapangyarihang tagapagtanggol at mandirigma. Ika-apat na larawan. Sino siya? Tama, siya si Venus. Romanong diyosa ng pag-ibig at kagandahan, katumbas ni Aphrodite sa mitolohiyang Griego. Panglimang larawan. Sino siya? Tama, siya si Alunsina, diyosa ng kalangitan sa mitolohiyang Bisaya, kilala bilang asawa ni Tungkong Langit. Siya ay may kaugnayan sa kagandahan, paglikha at kalikasan.
Ang kwentong bayan, alamat at mito ay halos may kaugnayan sa isa't isa. Halos pareho lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon, paniniwala at kultura ng isang partikular na pangkat o lugar. Kaugnay nito ang pagsasalaysay na maayos at wastong buod ng pagkakasunod-sunod ay isa ring mahalagang kasanayan sa pagbasa na dapat mahubog sa isang mag-aaral upang lubos na maunawaan ang lahat ng materyal sa pagbasa. Mito o mitolohiya, ano nga ba ito? Ang mito o myth ay mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwan tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa, kung paano nagkaroon ng hangin o karagatan. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng mga tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng mga daigdig noon. Brilyante ng mga sangre, pagpapakilala sa mitolohiya, paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, panonood, ipapanood sa mga mag-aaralang isang bahagi ng fantaseryeng Encantadia. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Pagkatapos natin panoorin, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang napanood mong bahagi ng fantaserye? Ikalawa, ano-anong uri ng brilyante ang ibinigay? Ikatlo, nais mo rin bang makatanggap ng brilyante? Ikaapat, anong brilyante ang nais mong matanggap at bakit? At ikalima, anong mahahalagang ideya ang nais nitong iparating sa mga manonood ng fantaserye? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hulagot. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat pangungusap. Hulaan kung paano ginamit ang mga salitang may salungguhit sa paraang denotasyon at konotasyon. Isulat ang sagot sa patlang. Pag-aralan ang halimbawa. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Denotasyon. Si Kabunian ang itinuturing na Diyos ng mga taga-Benguet. Ang sagot, Diyos, sinasamba o dinadakila. Konotasyon, huwag mo sanang gawing Diyos ang pera. Ang sagot, Diyos, mangibabaw sa buhay o unahin sa lahat. Denotasyon. Ito ang literal o pangunahing kahulugan ng isang salita, gaya ng nakasaad sa diksyonaryo. Wala itong dagdag na kahulugan o damdamin. Halimbawa, puso, isang organo sa loob ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. Bituin, isang makinang na bagay sa kalangitan. Konotasyon. Ito ang malalim o pahiwatig na kahulugan ng isang salita na may kaugnayan sa emosyon, kultura o damdamin. Halimbawa, puso, sumisimbolo sa pagmamahal o damdamin. Bituin, maaaring mga hulugan ng pangarap o tagumpay. Pagsasanay. Una, denotasyon. Lubhang malungkot si Ibong Martinez dahil nabasag ang mga itlog niya. Ang sagot, nasira ang mga itlog ni Ibong Martinez kaya siya ay nalungkot. Konotasyon, hindi ako nakapag-aral ng husto
kaya itlog ang nakuha kong score. Ang sagot, bumagsak ako sa pagsusulit dahil wala akong tamang sagot. Ikalawa, denotasyon. Ooperahan siya sa puso bukas. Ang sagot, may sakit siya sa puso kaya kailangan siyang operahan. Konotasyon, halos madurog ang puso ni Martinez nang makita niyang nabasag ang lahat ng itlog niya. Ang sagot, labis siyang nalungkot sa nangyari sa kanyang mga itlog. Ikatlo, denotasyon. Nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Ang sagot, ang apoy ay liwanag ng Alitaptap. Konotasyon, huwag kang maglaro ng apoy na sisira sa buhay mo. Ang sagot, huwag kang makialam sa mga delikadong bagay na maaaring makasira sa iyong buhay. Ikaapat, denotasyon. Itinaas ng magandang diwata ang kanyang kamay para payapain ang lahat. Ang sagot, gumamit siya ng kamay upang pakalmahin ang mga tao. Konotasyon, mahaba ang kamay ng kalaro ko na wala agad ang pitaka ko. Ang sagot, magnanakaw ang kalaro ko kaya nawala ang pitaka ko. Ikalima, denotasyon. Kulang ka ng tubig kaya masakit ang ulo mo. Ang sagot, dahil sa kakulangan ng tubig sa katawan, sumakit ang ulo niya. Konotasyon, matigas ang ulo mo, hinahanap pa rin niya si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Ang sagot, pasaway siya at hindi sumusunod sa payo ng iba. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, ang hukuman ni Mariang Sinukuan, mito mula sa Pampanga. Pagproseso ng pag-unawa. Una, ano ang kaibahan ng mitolohiya sa iba pang kwento? Ikalawa, sino-sino ang naaalala mong pangalan ng mga Diyos o Diyosa mula sa ating mga kapuluan? Ikatlo, bakit kaya mahalagang pag-aralan ang mitolohiya ng ating bansa? Pagbasa ng mitolohiya. Ang pamagat ng ating mitolohiya ay tungkol sa ang hukuman ni Mariang Sinukuan, mito mula sa Pampanga. Mula sa bundok ng Arayat sa Pampanga ay may kinikilalang napakagandang engkantada. Ang magandang diwata ay kilala bilang si Mariang Sinukuan. Isang mabait at makatuwirang diwata. Mayroon siyang hukuman na naging sagisag ng katarungan at pag-ibig. Sa kanyang hukuman, nagtutungo ang mga tao at hayop sa nakatira sa bundok Arayat upang magsumbong at humingi ng payo. Isang araw, narinig ni Mariang Sinukuan ang malakas na pag-iyak ni Ibong Martinez. Ipinatawag niya si Martinez sa kanyang hukuman at halos madurog ang puso niya sa lungkot nang ipinakita o ipakita ni Martinez ang sirang pugad at basag na mga itlog nito. Ano ang nangyari sa iyong pugad, mahal kong ibon? Tanong ni Maria kay Martinez. Kasi po kagabi, humihikbing huni ni Martinez. Biglang dumamba si kabayo at natapakan ng aking pugad.
Madaling nagsiyasat ang magandang diwata at ipinatawag si kabayo. Bakit ka dumamba ng dumamba kagabi na ikinabasag ng mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria nang dumating si kabayo sa kanyang hukuman. Kasi po, mahinay na halinghing ni kabayo. Nagulat ako nang biglang kumukak ng malakas si Palaka. Ipinatawag ni Mariang sinukuan si Palaka at tinanong, "Bakit ka biglang kumukak ng malakas kagabi na ikinagulat ni kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" Kasi po, paos na kokak ni Palaka. Humingi lamang po ako ng saklolo dahil nakita kong dala ni Pagong ang kanyang bahay. Agad namang ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, humihingal na paliwanag ni Pagong. Natakot akong masunog ang aking bahay dahil nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Ipinatawag naman ni Maria si Alitaptap at tinanong, "Bakit may dala kang apoy kagabi kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot si Palaka, kaya dumamba ng dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez?" Kasi po, kutitap ni Alitaptap, kailangan kong magdala ng apoy para pananggal ang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak. Lalong nahiwagaan si Maria sa pangyayari, kaya agad niyang ipinatawag si Lamok. Bakit may dala kang itak kagabi kaya nagdala ng apoy si Alitaptap? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong? Kaya natakot si Palaka, kaya dumamba ng dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Hindi agad nakasagot si Lamok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang naghihintay ng kanyang sagot ang mga hayop sa hukuman. Kasi po, paputol-putol na ugong ni Lamok. Hinahanap ko si Alimango. At bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango? Nahihiwaga ang usisa ng diwata. Kasi po gusto kong gumandi sa ginawa niya sa akin, paliwanag ni Lamok. Noong isang linggo, bigla na lamang niya akong sinipit. Mabuti at hindi niya nasipit ang aking liig, pero nasugatan ang aking isang paa. Nawala ang pagtitimpi ni Lamok at galit na umugong-ugong. Ngayong magaling ng aking paa, talagang hahanapin ko siya upang managot sa ginawa niya. Alam kong nagtago siya pero susuotin ko ang lahat ng butas at bitak hanggang makita ko ang taksil na alimango. Masyadong nadala si Lamok ng sama ng loob at wala sa loob na iwinasiwas ang kanyang itak. Hindi sinasadya, dumulas ang itak sa kanyang kamay at muntik ng tamaan sa ulos si Palaka. Sa takot, napalundag at kumukak ng malakas si Palaka. Dahil nagulat, dumamba ng dumamba si kabayo. Dala-dala ang kanyang bahay na nagtago si Pagong. Nagningas ang apoy ni Alitaptap at lumipad na dala ang pugad ni Martinez.
Itinaas ng magandang diwata ng arayat ang kaniyang kamay para payapain ang lahat. Pagkatapos, itinuro niya si Lamok at nagwika, "Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian ng dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Dapat mong malaman na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kaya pinagbawalan niyang magdala uli ito ng itak. Pagkatapos, pinayuhan niya si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Mula noon, sa ituktok ng punong kahoy na gumagawa ng pugad si Martinez. Pero matatakotin pa rin at malakas kumukak si Palaka. Dumadamba pa rin ng dumadamba si Kabayo kapag natatakot at dala-dala pa rin ni Pagong ang kaniyang bahay. Samantala, lagi pa ring may dalang apoy si Alitaptap kapag gabi. At ang Lamok, matigas ang ulong hinahanap pa rin niya si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, ang Lamok iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya sa butas ang alimango na akala niya'y sa butas ng tainga naninirahan. Pinatnubayang pagsasanay. Tukuyin ang sanhi at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing batayan ang nasa talahan na yan. Sanhi. Una, ginawa ni Kabayo. Ang sagot, ang kanyang matitibay na paa upang tumakbo ng mabilis. Ikalawa, ginawa ni Pagong. Ang kanyang matigas na bahay bilang panangga sa panganib. Ikatlo, sanhi ng pagdadala ng apoy ni Alitaptap. Ang sagot ay ang utos ni Mariang Sinukuan upang liwanagan ang paligid. Ikaapat, nagalit ng husto si Martinez kay Alimango dahil sinira nito ang kanyang pugad. Ikalima, nagulo ang kaharian ni Mariang Sinukuan ng dahil lamang sa pag-aaway ng mga hayop. Bunga. Una, kaya ang nangyari sa mga itlog ni Martires ay nabagsak at nabasag. Ikalawa, kaya kumukak ng malakas si Palaka bilang tanda ng kanyang pagkakakilanlan. Ikatlo, upang makaiwas kay Alitaptap na may dala ng apoy, nagtago ang ibang hayop sa dilim. Ikaapat, masyadong nadala si Lamok ng galit kaya hindi sinasadyang kinagat niya ang tao. Ikalima, mula noon, si Martires ay naging maingat at naghanap ng mas ligtas na lugar para sa kanyang pugad. Brilyante ng hangin, bugso ng natutuhan, paglalapat at pag-uugnay. A. Tumpak-nurse. Humanap ng kapareha, pag-usapan muli ang mahahalagang pangyayari sa binasang mitolohiya. Kailangang mapagkasunduan ng magkapareha ang sasabihin. Tiyaking ito ay tumpak at sabay na sasabihin kapag tinawag ng guro sa harap ng klase. Tunghayan ng halimbawa. Kailangang sabay na sasabihin ng magkapareha ang sagot. Halimbawa, dumamba ng dumamba. Kapag magkaiba ng sinabi ay hindi na kasali. Tatawag muli ng panibagong pares ang guro.
Narito ang mga halimbawa. Alitaptap, pagong, alimango, martires, at lamok. Yan yung mga salita na sasabihin ni teacher. At ito naman yung mga inaasahang sasabihin ng mga mag-aaral. Apoy, bahay, sipit, itlog, galit. Maaaring iba basta may kaugnayan sa sinabi ng tauhan. Mag-e-enjoy kayo dito sa activity na ito. B. Babalaman. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ng bawat sitwasyon batay sa babalang nakatala sa kaliwang bahagi ng talahan na yan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong kaalaman hingil dito. Unang babala. Naglalakad kayo nang makita ninyo ang babalang ito. Ano ang gagawin ninyo? Maaaring sagot, tatawid lamang sa tamang tawiran at sisiguraduhing walang paparating na sasakyan. Ikalawang babala. Nakasakay kayo sa jeep at nakapaskil ang babalang ito. May lalaking naninigarilyo sa harap ninyo. Ano ang sasabihin nyo? Ang sagot, magalang na ipapaalala na bawal manigarilyo sa pampublikong sasakyan dahil ito ay nakakasama sa kalusugan ng iba. Ikatlong babala, nasa mall kayo nang makita mo ito sa food court. Ano ang gagawin mo sa pinagkainan nyo? Ang sagot, lilinisin at itatapon ng maayos ang basura sa tamang basurahan. Ikaapat na babala. Ano ang babalang sinabi ni Mariang sinukuan kay Lamok? Ang sagot, binalaan niya si Lamok na huwag maging mapagmataas at huwag mag-abala ng iba, kundi may masamang mangyayari sa kanya. Ikalimang babala. Ano naman ang ipinayo ni Mariang sinukuan kay Martires? Ang sagot, pinayuhan niya si Martinez na maging maingat at matutong magpatawad upang maiwasan ang gulo at pagkawala ng kanyang mga itlog. Pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang at hugnayang pangungusap. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa o may buong diwa at isang sugnay na di makapag-iisa o kulang ang diwa. Ginagamitan ito ng pangatnig tulad ng dahil, kung, upang, kapag at iba pa. Halimbawa, hindi siya nakapasok sa eskwela dahil siya ay may sakit. Mag-aaral akong mabuti upang makapasa sa pagsusulit. Samantala, ang pangatnig na magkatimbang ay nag-uugnay ng dalawang sugnay na kapwa makapag-iisa. Ginagamitan ito ng at, ngunit, saka, o at iba pa. Halimbawa, naglalaro sila sa labas at nagbabasa ako ng libro. Mahilig siya sa musika ngunit hindi siya marunong kumanta. Pagproseso ng pag-unawa. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Suriin kung paano ginamit ang pangatnig sa pangungusap na initiman at tukuyin kung ito ay magkatimbang o di magkatimbang. Isulat sapat lang ang M kung magkatimbang at DM kung di magkatimbang. Una, dumadamba pa rin ng dumadamba si kabayo kapag natatakot. Ang sagot, DM. Ikalawa, mabuti at hindi nasipit ni alimango ang aking lieg pero nasugatan ang aking isang paa. Ang sagot, M. Ikatlo, kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na paligid-ligid at may dalang itak. Ang sagot, DM.
Ikaapat, itinaas ni Mariang Sinukuan ang kanyang kamay upang payapain ang lahat. Ang sagot, DM. Ikalima, hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ni Lamok ang butas ng alimango na sapagkat ang akala niya ay butas ng iyong tenga. Ang sagot, DM. Pagproseso ng pag-unawa. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Una, subalit. Ikalawa, at. Ikatlo, kasi. Ikaapat o ikalima, dahil. Narito ang mga pangungusap gamit ang ibinigay na pangatnig. Una, subalit. Mahilig siya sa sports, subalit hindi siya marunong lumangoy. Ikalawa, at. Naglalaro si Juan sa parke at kumakain ng sorbetes. Ikatlo, kasi. Hindi siya pumasok sa eskwela kasi masama ang kanyang pakiramdam. Ikaapat, o. Gusto mo bang kumain ng prutas o uminom ng juice? Ikalima, dahil. Hindi siya lumabas ng bahay dahil umuulan ng malakas. Ikaapat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Buuin ang hugnayang pangungusap na nakasaad batay sa binasang teksto. Una, lagi pa rin may dalang apoy si Alitaptap kapag madilim ang paligid. Ikalawa, dumadamba pa rin ng dumadamba si Kabayo kung nakararamdam ng takot. Ikatlo, dahil sa biglaang pagtalo ng ahas, napalundag at kumukak ng malakas si Palaka. Ikaapat, pinayuhan ni Mariang Sinukuan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa upang maiwasan ang panganib sa kanyang mga itlog. At ikalima, kung may lumilipad na kulisap, kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tahinga, tiyak ang lamok iyon. Brilyante ng lupa, pagsibol ng tugon. Pabaong pagkatuto. A. Basahing muli ang tampok na teksto, ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Sa kwaderno, sumulat ng 5 sanhi at bunga ng pangyayari. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 hugnayang pangungusap at pangatnig na magkatimbang. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Pagninilay sa pagkatuto. Nilay-nilay. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. Una, sa iyong palagay, kung hindi nagalit sila mo kay Alimango, hindi kaya magkakagulo sa kaharian ni Mariang Sinukuan? Ipaliwanag. Ikalawa, kung ikaw si Mariang Sinukuan, kapareho ba ang igagawad mong parusa kina Lamok at Martires? Bakit? Pagsusulit. Lagyan ng check kung ang nakasaad ay tumutugon sa binasang teksto. Una, tauhan. Diyos o Diyosa na may taglay na kapangyarihan. Ikalawa, hukuman. Lugar kung saan ipinatawag ang mga nahuli. Ikatlo, tagpuan. Kulturang kinabibilangan ng mga hayop at pinagdausan ng naganap sa mito. Ikaapat, tagubilin. Utos na kailangang sundin. Ikalima ay wakas.
Katapusang bahagi ng mito. B. Buuin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari batay sa binasang teksto. Una, dahil sa pagdamba ng pagdamba ni kabayo, patlang. Ikalawa, patlang na bulabog ang kaharian ni Mariang sinukuan. Ikatlo, ang kaharasan ay nagdudulot ng patlang. Ikaapat, hindi na nagpupugad sa lupa si Martires kaya naman patlang. Ikalima, hanggang ngayon ay galit pa rin si Lamok kay Alimango kaya patlang. Narito ang sagot sa pagsusulit. Una, dahil sa pagdamba ng pagdamba ni kabayo, nagkaroon siya ng matitibay na paa upang mabilis na makatakbo. Ikalawa, dahil sa alita ng mga hayop, nabulabog ang kaharian ni Mariang sinukuan. Ikatlo, ang karahasan ay nagdudulot ng kaguluhan at pagkawala ng kapayapaan. Ikaapat, hindi na nagpupugad sa lupa si Martires, kaya naman nasa matataas na puno na siya ngayon naninirahan. Ikalima, hanggang ngayon ay galit pa rin si Lamok kay Alimango kaya hinanap pa rin niya ang butas ng tenga ng tao upang gumanti. C. Gamitin sa pangungusap ang mga pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Una, magkatimbang. Saka, maging, pati, ngunit, datapwat. Di magkatimbang ng pagkaya kung gayon dahil sa. Narito ang mga halimbawa. Una, saka. Kumain muna tayo, saka tayo maglaro. Ikalawa, maging. Gusto kong maging doktor, maging guro, balang araw. Ikatlo, pati. Dinalhan ko ng pagkain si Lola, pati ang aking tito. Ikaapat, ngunit. Mahilig ako sa tsokolate, ngunit bawal ito sa akin. Ikalima, datapwat. Malamig ang panahon, datapwat hindi umuulan. Di magkatimbang. Una, nang natumba siya ng nadula sa sahig. Ikalawa, pag umulan, magdala ka ng payong. Ikatlo, kaya. Malakas ang ulan, kaya hindi kami lumabas. Ikaapat, kung gayon. Wala ka ng pera kung gayon, huwag ka munang gumastos. Ikalima, dahil sa. Basa ang damit ko dahil sa ulan. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat babala. Unang babala. Paliwanag, lasong simbolo, huwag hawakan o inumin, ito ay delikado at nakakalason. Ikalawang babala. Bawal pumarada, hindi pwedeng iparada ang sasakyan dito. Ikatlong babala. Bawal kumain, ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom sa lugar na ito. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Una, gumuhit ng isang babala sa Oslo paper o cardboard na maaaring ipaskil sa silid-aralan o paaralan ninyo. Kulayan ito at ilahad sa klase. Ikalawa, pag-aralan ang tungkol sa epiko para sa susunod na paksa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!